Maulang maaraw po sa ating lahat. Good day po, Light Family. Ayan, i-congratulate mo ngayon yung katabi mo, sabi mo sa kanya, congratulations. Kahit medyo parang umuulan, nandito ka. Ayan. Sabihin mo din sa kanya, God is good. Yan. Tapos sagutin mo naman. Ano yung sagot mo? And always. Sino po naniniwala? Yes, all the time and always. Sino po naniniwala na anumang season, anumang panahon, mabuti ang Diyos natin? Amen. Mabuti si Lord. Amen. Sino pong excited sa word ni Lord? Amen. Bago po tayo magsimula, may tanong po ako sa inyo. Ilan po sa atin dito na meron kang biniling bagay, tapos nung binili mo na yon or kaya mo siya binili, kasi umaasa ka na mababago nun yung buhay mo. Like for example, some of you here, you bought a gym membership. Ayan, bumili ka ng membership sa gym. Okay, o nagpa-member ka sa gym kasi nag-hope ka na eto na yung year ko na magiging fit ako, magiging healthy ako. O kaya naman, bumili ka ng slimming coffee. Sino po dito? Taas ang kamay. Slimming coffee kasi nag-hope ka na magbawas ng timbang. No? Or maaari bumili ka ng running shoes kasi nag-hope ka na baka lumakas or bumilis yung takbo mo kapag may bago kang shoes. Or bumili ka ng equipment para sa pag-exercise. Bumili ka ng sports watch para ma-track yung fitness journey mo. Meron po ba? No? Kasi nag-hope ka na, sabi mo, magkakaroon ka ng healthier lifestyle pag binili ko to. Sino po dito, guilty siya? Pangalawang tanong po, nung binili mo ba yon, automatic bang naging fit ka? Nadagdagan ba agad yung abs mo? Pagka-receive mo, meron ka agad? Of course not. Tama po ba? Listen, owning is not the same as committing. So, ang pagbili ng running shoes, okay, ay hindi po automatic na nagpapalakas ng endurance mo. Ang pagsuot din ng fitness watch ay hindi rin kusang nagbaburn ng calories natin. Yes, pwede makatulong yung mga bagay na yon, but they cannot do the work for you. Kasi ang tunay po na transformation ay nagre-require ng daily commitment, discipline, at sacrifice. Amen. So maybe, one-time decision lang yung pagbili mo, pero yung pagiging healthy ay araw-araw na choice o araw-araw na decision. And you know, that's the same, no? The same is true with our life bilang mga Christian. Maraming tao po gusto ng salvation si Jesus, pero hindi lahat gusto si Jesus na mag-lead sa buhay nila. Gusto natin ng eternal life, gusto natin ng heaven, pero nung sinasabi na may cost, no? Unti-unti na tayong umaayaw. Sino po dito? Guilty siya. Ayan, no? Last week po, sa series nating Identified, we have been identified as followers of Christ. Pero nung tinawag po tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya, hindi niya po sinabi na, okay, maniwala lang kayo sa akin, just believe, and then mamuhay kayo sa paraan na kung paano nyo gusto. Na hindi po ganun ang desire ni Jesus sa atin, no? Or hindi po ganun ang desire ni Jesus bilang identity natin. He calls us to a life na consistent, na may consistency sa pagsunod sa Kanya, a life na may commitment na lumakad sa buhay na nilakaran niya. So in other term, ang lahat po ng sumusunod kay Jesus ay identified bilang disciple niya. And so this is our title for today, Identified as a Disciple of Jesus. Tatayo po tayong lahat, babasahin po natin ang verse natin for this Sunday. If you have your Bible, or we can just use our screen here, Luke 9:23. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Let's begin. 1, 2, 3, go. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Sa Tagalog po, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus,
at sumunod sa akin. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to. God, Lord, we thank you for the week na pinagkaloob mo sa amin. At ngayon, binalik mo kami sa lugar na to. And thank you, God, we have the opportunity na sambahin ka. Salamat, Panginoon, at meron din kaming opportunity na makinig ng iyong salita sa lugar na to. Lord, we know na meron ka pong mensahe sa amin. That's why, God, today, hayaan mo na ang buhay namin, ang puso namin ay maging bukas, oh God. Lord, tulungan mo kami na maging open ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang buhay namin sa pagtanggap ng iyong salita. Because, Lord, we believe na gusto mong ayusin araw-araw ang buhay namin, oh God. Lord, we thank you. We thank you ngayon pa lang, Panginoon, sa pagkain espiritual na inanda mo para sa amin, oh God. Tanggapin namin ito, Panginoon, ng merong pag-amin sa sarili namin na may kailangan kang ayusin sa buhay namin, oh God. We thank you, Lord, maging receptive kami sa salita mo, Panginoon. We thank you, God. Buksan mo ang aming mga tenga at aming mga isipan, oh God. We thank you, Lord, and this we pray in Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakaupo. Ang sumulat po ng verse, okay, ng book, kung saan kinuha po natin yung verse, ay si Luke. Okay? At si Luke po, bilang writer, no, kinilala po siya ng mga writer ngayon at yung mga writer noon, okay, bilang isang creative at sophisticated sa kanyang pagsusulat. In fact, yung part po kung saan kinuha natin yung verse natin, yung Luke chapter 9, okay, tinawag po nila itong narrative architecture. Doon po kasi sa pagkaka-architect o pagkaka-structure ng narrative ni Luke, okay, nagbigay siya ng contrast sa expectation ng crowd tungkol sa glory at sa announcement ni Jesus tungkol sa cross. Bago po kasi itong passage na to, naging extreme ang pagiging famous ni Jesus. As in, maraming nakakilala sa Kanya, maraming gustong lumapit sa Kanya, okay? Naging usap-usapan siya sa lugar nila at sa mga karatig bayan, okay? Kaya marami pong gustong sumunod kay Jesus. Paano ba naman, no? Nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagpalaya siya ng mga demonyo, okay? Pinahinto niya yung bagyo. Bumuhay siya ng patay. At yung pinakahuli, okay, nagpakain siya ng 5,000. So dahil po sa mga miracle na yon, no, lalo pong naging excited yung mga tao. And I know some of you, alam din to na marami sa kanila, umaasa na si Jesus ang magiging political messiah. Isang makapangyarihang hari na magpapabagsak sa Roma at muling magbibigay ng glory sa Israel bilang isang strong nation. So in other words, everyone wanted miracles, but very few understood His mission. Kaunti lang po yung nakakaunawa ng tunay na mission ni Jesus. I believe, alam at naramdaman po ito ni Jesus, no? Naramdaman niya po yung expectation ng crowd sa Kanya. And so immediately, kinorek ni Jesus yung expectation nila sa identity niya. Ito po yung naging topic natin last week. Sino po nandito siya last week? Ayan. And then, sinunod niyang kinorek yung identity ng disciples niya. Sabi sa verse natin, then He said to them all, whoever wants to be my, okay, disciples, i-clarify lang po natin na ang kausap po ni Jesus dito ay lahat ng nakikinig. Hindi lang yung 12 disciples niya, hindi lang din yung mga close sa Kanya. The original word in Greek is prospantas o prospantas. Nang ibig sabihin ay to all. Everybody say all. At tapos sinundan pa siya ng whoever, in Greek is tis, ibig sabihin anyone, kahit na sino. And then sinundan pa ng want. In other translation, it's will. In Greek, it's telo, nang ibig sabihin ay may intentional na desire, may deliberate choice, at settled determination. So sa madaling salita, ang sino man daw na mayaman, mahirap, bata, matanda, Hudyo, Gentile, educated man o hindi,
Basta pinag-isipan mo ng mabuti yung desisyon mo, buo ang loob mo, intentional ka sa desire mo, you are invited to become a disciple of Jesus. So hindi niya pinipilit yung mga tao, hindi rin niya minamanipulate, at hindi rin naman niya pinapababa yung standards. Okay? Pero pinapakita dito na gracious ang invitation ni Jesus to become His disciples. But He made it clear that there is a condition. Yes, it's open to all. Parang ganito, parang the gate is wide and it's open. There's no lock. So kahit na sino pwedeng pumasok. Pero may condition to be identified as a disciple of Jesus. Now, let's talk about what identifies a true disciple of Jesus. Are you ready? Una po, a disciple surrenders self. Everybody say self. Sabi doon, whoever wants to be my disciple must deny themselves. So the word there of deny, okay, themselves is arnesasto. Arnesasto, ang ibig sabihin is to disown, repudiate, refuse to acknowledge someone. Sa Tagalog po, itakwil o tumanggi na kilalanin ang isang tao. It is also important to know na ginagamit po ang verb na to sa tao, hindi sa bagay. Sabi mo sa tao. Sabi mo sa katabi mo. Sa tao, hindi sa bagay. And so, also, Luke used the same Greek verb nang i-deny ni Peter si Jesus. Do you remember? Si Peter, nung dininay niya ng 3 beses si Jesus. So, hindi niya lang dininay yung ginawa niyang pagsama kay Jesus, dininay niya yung relationship niya kay Jesus. Sabi niya doon sa nagtanong sa kanya, hindi ko po siya kilala o hindi ko siya kilala. So, at that moment, tinakwil o tinanggi niya si Jesus. Kaya ang object po ng verb na sinasabi ni Jesus na deny themselves ay hindi tungkol sa possessions, na may i-deny kang possession, hindi rin ito tungkol sa bagay, hindi rin pangyayari, tao ang object dito. So, ikaw yung object. You are to deny or disown yourself. Pinapakita sa phrase na ito na hindi lang isang bagay ang dinideny. Yung mismong sarili mo, yung kailangan mong isuko sa authority ni Jesus. Kailangan niyang sumuko, no? Sa leadership ni Jesus. Also, sa verse po na ito, hindi pinapakita na may dalawang self. Okay? Hindi po ito literal na pinapakita na may dalawa kang self dito, may dalawang pagkatao tayo dito. But, para mas madali po nating maintindihan yung transformation na naganap sa atin, okay? Nung bago natin makilala si Christ, okay? At nung pagkatapos natin siya makilala o nung nakilala na natin siya, no? Para po maintindihan natin yung transformation, gagamitin po natin yung biblical language ng old self at new self. Are you familiar? No? Can you say old self? Ang old self po ay nakasentro sa self-fulfillment. Tama ba? Nabubuhay ang old self para maging successful, para maging popular, or the most well-liked. Ang paborito po ng old self na phrase ay, my way. Yan din ang kanyang paboritong kantahin sa karaoke. My will, my plans, my reputation, my comfort, my dreams, my right. Mas mahal ng old self ang human approval, ang honor at ang comfort. Mahal ng old self ang tinatawag po natin sa Christianity na the things of this world. Yung mga physical na things o physical na bagay sa paligid na temporary lang. Mas mahal ng old self ang mga bagay na yon kesa kay God at kesa kay Jesus. Yan po ang old self, ang self na kailangang i-deny. At ang bagong identity naman na binibigay sa atin ni Jesus, we call it the new self. Everybody say, new self. This is the new identity na binibigay po sa atin when we enter into when we enter into a relationship with Jesus and make the decision to follow Him. May kita po natin yan sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new has come, the old has gone, the new
is here. Andito na yung bago. Ang new self, mas mahal si Jesus kesa sa sarili niya. Pinipili ng new self si Jesus over anything na ino-offer ng mundo. Mas loyal si new self kay Jesus kesa sa sarili niya. Ang mantra po ni new self dati, okay, ay I belong to myself, but now I belong to Jesus. Hindi na nakabase ang identity ni new self sa kanyang career, sa kanyang achievement, sa kanyang popularity, even sa kanyang family name. Ang identity na ni new self ay nakabase na sa relationship niya kay Christ. Hindi na si old self ang nagdidikta sa buhay niya. Si new self na mahal si Christ at sumusunod kay Christ. So, to deny yourself is to renounce your claim to self-rule and surrender the right to define your life apart from Jesus. Sa tulong po ng language ng old self at new self na ito, makikita po natin na ang self-denial ay pagtanggi sa dating pattern ng self-rule kung saan ikaw yung namumuno sa sarili mo o sa buhay mo. At pagpili na mamuhay ngayon sa ilalim ng Lordship ni Jesus. So when Jesus is saying to deny yourself, nilalagay ni Jesus ang bawat disciple sa isang choice. Either you deny yourself or eventually you deny Christ. Remember this, the person sitting on the throne of your life will determine whom you acknowledge when following Jesus becomes costly. So kung sino daw yung nakaupo sa trono ng buhay mo, siya daw yung magdidikta kung sino ang masusunod kapag naging mahirap na yung pagsunod kay Jesus. Na parang sinasabi ni Jesus, hindi pwedeng sabay na nagmamay-ari tayo ng isang trono. Either ikaw ang umupo o ako. Either ikaw ang mamuno o ako. To deny yourself is to step down from the throne, itakwil mo ang old self mo bilang ruler ng buhay mo so that Christ may reign. Amen? So to deny yourself is to reign as the Lord, or to resign. No? To deny yourself is to resign as the Lord of your own life so that Jesus can reign as Lord. Kaya ang pagiging disciple po ay isang decisive action. Merong malinaw at buong pusong commitment, hindi hesitant, hindi rin half-hearted, at lalong hindi partial. You think or imagine about yung couple na nag-exchange sila ng vows nila on their wedding. No? May isang decisive moment kung saan sinasabi ng bride at ng groom, I do. At isang beses lang po nilang sasabihin yun sa kasal. Pero ang decision na yon ang nagpapanatili sa kanila sa bawat araw ng buhay nila after ng kasal nila. So in the same way, Jesus is calling us sa isang decisive surrender of self. Na after ng surrender na yon, we will live by it every day. Amen. Kaya perfectly yung connection ng susunod na phrase. Ang sabi doon, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Ano yung pangalawa? Take up their cross daily. So pangalawa, a disciple takes up the cross daily. Yung takes up po dyan, okay, in Greek is arato. Nang ibig sabihin is to lift, to pick up, or to carry. So this command presents cross-bearing as a wholehearted and complete response. So parang sinasabi ni Jesus dito in his condition to wake up, na ang disciple ay hindi aksidenteng nabibigatan sa cross na daladala niya. Listen, sinasadya niyang piliing buhatin yung cross na yon. It's a disciple's choice to carry and pick it up. No? Now, sa panahon po natin, napaganda na yung concept ng cross. Tama po ba? Do you agree? Pag narinig natin, ay cross. Maganda na yung konsepto sa atin. And now, some churches, ginawa itong symbol ng Christianity. May cross sa stage, may cross sa pinto, ginawa na rin painting sa loob ng simbahan, ginawang design, okay, sa mga bintana. And some of us, ginawa naman itong jewelry. Di ba?
Talagang sa pagmamahal mo sa iyong, sabi mo talagang dedicated ka sa iyong religion, sabi nila. No? Talagang ginawa na kasing sign ng Christianity, yung cross. Sabi mo, bibili ako ng cross. Yung pinakamalaki, yung binili mo. So some of you, ginawa itong necklace, tama ba? Ginawa itong earrings, ginawa din itong ring. Yung iba naman, ginawa itong apparel or mga t-shirt, may mga cross, okay? Today, no, in our society, crosses are everywhere. Kapag naririnig po kasi natin yung salitang cross, ang naiisip po natin agad ay what? Salvation, tama ba? Forgiveness from Jesus. Pag naririnig natin yung salitang cross, ang nai-imagine natin, empty tomb. Nai-imagine natin, glorification ni Jesus nung nag-resurrect siya. But, listen, sa panahon po ni Jesus in the first century, hindi po ganito ang kaso. Okay? Hindi po ganito ang kaisipan nila o ang imagination nila or even ang nakikita nila sa cross. In fact, yung mga tao po in the first century, kung buhay pa sila ngayon, iisipin nila mga baliw tayo for making a cross as a jewelry, as a design in a building. Why? Kasi nung time po na sinasabi ni Jesus to, hindi pa siya napapako sa cross. Wala pang crucifixion. Kaya para sa kanila, isa lang ang meaning ng cross. What's that? Roman execution. Crucifixion is a form of Rome's capital punishment. At kung pag-aaralan po natin ng history, alam nyo ba kung anong makikita nyo sa panahon nila? Okay? Kapag lumabas ka, hindi ka makakita ng magandang tanawin. Halos araw-araw may ine-execute. No? Habang naglalakad ka sa kalsada, makakakita ka ng taong naglalakad na parang may prosesyon, pasan-pasan ng kanyang cross. Actually, yung cross na yun ay hindi yung cross natin ngayon na ganon. No? Ang cross na binubuhat nila ay beam. Okay? Are you familiar with the beam? Yung parang ganito, yung beam ng natin. Isang mahaba siya, tapos mabigat. Tapos rough. Hindi siya pulido. No? At mabigat siya na kapag binuhat talaga, halos mapaupo-upo yung taong bubuhat nun. And then habang naglalakad siya at dala-dala yun, okay, napapalibutan siya ng mga Roman soldiers na hinahagupit siya habang siya ay napapaluhod o napapadapa. At yung mga tao na bumubuhat ng kanilang cross, patungo sila sa lugar kung saan sila i-execute o kung saan sila papatayin. Sa culture po nila noon, kapag nakakita ka ng taong merong pasan na crossbeam, automatic, may dalawang bagay kang maiisip. No? Una, guilty yung tao na yon. Pangalawa, hindi na siya babalik mula sa daan na dinaanan niya. Kaya kapag may nakita kang tao na meron siyang pasan na crossbeam, it was enough evidence to convict that person sa crime niya. At kung saan man siya patungo, alam ng lahat na last time na yon na makikita nilang humihinga yung tao na yon. Dahil hindi na siya babalik mula sa lugar na yon dahil naglalakad na siya patungo sa kamatayan niya. And so nung sabihin ni Jesus na take up your cross, He wasn't just merely saying, tanggapin mo lang yung mga difficulties ng buhay, tanggapin mo lang yung mga sufferings ng buhay. He was actually saying na mamuhay ka bilang isang taong sinuko na ang buong buhay sa akin. Pinatay na yung old self. At binigay na ang buong buhay sa akin, even if it cost you everything. So ang cross po dito ay hindi lang instrument ng suffering. It's an instrument of death. Marami po sa atin ang concept natin ng taking up our cross is our suffering. The sufferings na pinagdadaanan natin o nangyayari sa atin ngayon. No? We say na, ay, ang cross ko yung asawa kong unbeliever. Ay, yung cross ko yung asawa ko na ang sama na ugali. Ay, yung cross ko yung rebelde kong anak. Siya yung cross ko. Yung cross ko, yung sakit ko. Yung illness ko, yung sickness ko. Ang cross ko, yung financial problem ko. Ang cross ko, yung biyanan ko. Ginawa mong cross yung biyanan mo.
Well, I wanna tell you, mabigat naman po talaga yung mga ganyang pasanin, no? Totoo naman na mabigat yung mga hardships na yan. But listen, these are sufferings and hardships na talagang normally pinagdadaanan natin bilang tao. Kasama yan sa pagiging tao natin. Pero sa context po ng Luke 9:23, ang cross ay specifically tumutukoy sa cost of following Christ. Sa cost of following Christ. The cross is not the suffering that comes upon you, but the suffering you willingly face because of your allegiance to Jesus. Ibig sabihin, kapag ang hardship mo ay walang direct connection sa katapatan mo kay Jesus, I'm so sorry to tell you this hard truth, but you are not taking up your cross. Kung ang mga sufferings mo, ang mga kabigatan mo sa buhay ay walang koneksyon sa faithfulness mo at pagsunod mo kay Christ, you are not actually taking up your cross. Ang cross ay ang burden na pinagdadaanan mo dahil pinili mong mapabilang kay Christ. That's the weight of the word arato, yung Greek word niya. Kapag pong isang manggagawa ay nawalan ng posisyon, nawalan siya ng trabaho, ang isang worker, nawalan siya ng trabaho dahil ayaw niyang mag-compromise sa kanyang conviction, yun ay cross na pinili niyang buhatin. Kahit alam mo na pwede kang ma-promote kapag nag-compromise ka, pero tumanggi ka, no? Tumanggi ka at alam mo, pwede kang mawalan din ng trabaho, nakita mo na yun yung cost, pero pinasan mo pa rin, that's your cross. Parang binubuhat ng tao na yon yung crossbeam sa gitna ng kumpanya nila, ng office nila, at nakikita yon ng lahat ng kanyang colleagues, tulad ng isang condemned man na naglalakad sa public streets. It was public and costly, yet it was willingly chosen. That is the meaning of carrying the cross. That is the meaning of arato. Kapag ikaw lang yung believer sa family nyo, tapos may pressure sa'yo na sinasabi sa'yo, piliin mo yung faith mo, piliin mo kami. Dito na tayo lumaki, dito na tayo, ito na yung kinamulatan nating relihiyon, dito na rin tayo mamamatay. You know, it's easier to just be silent. To just be silent about the gospel, to just be silent about Jesus. Especially sa Filipino context po natin, mas mahalaga sa atin yung family loyalty, tama ba? Mas mahalaga sa atin yung approval ng pamilya. Kaya lahat po tayo nagpe-perform. Kailangan di ako makitaan ni nanay o ni tatay na mahina ako, na walang laman yung utak ko. Dapat nagpe-perform ako. Tama ba? Malakas po yan sa Filipino context natin. Pero kapag kinonfess mo sa harap ng family mo, nang mahal mo si Jesus, nasusunod ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, kahit anong mangyari, nakita mo yung cause, that's the cross na pinili mong buhatin. If you are a Christian, and pinili mong ibigay yung percentage ng income mo kay Lord because you know it will fund the expansion of God's kingdom here, through church planting, through outreach, through community, you chose to be honest, you chose to be sacrificial, wherein may option ka naman, naikip na lang yun sa'yo dahil kailangan mo din, wala din naman nakakaalam kung nagbigay ka o hindi, pero pinili mo pa rin isuko kay Jesus. That's taking up the cross. Amen. Kapatid, lagi po tayong magkakaroon ng pagkakataon na kailangan nating pumili. Kailangan mong pumili. Either you will choose or you will be forced to choose. So you have to choose, will I deny myself? Will I take up my cross and acknowledge Christ? Or will I protect myself and deny Jesus? And this decision, mga kapatid, is not just one time, big time. Ito po ay araw-araw na desisyon. Sabi mo, araw-araw. Sabi doon, take up the cross or take up their cross daily. In Greek is kathemeran. Ibig sabihin, day by day, every single day.
So ang disciple daw na araw-araw dinideny ang sarili niya, pinapasan yung cross niya, araw-araw ding pinipiling manatiling faithful kay Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Lastly, what identifies a true disciple of Jesus? A disciple continually follows Jesus. Sabi doon, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily. And what? And what? Follow me. The word in original term is akoluteito. Nang ibig sabihin daw, simply to follow someone. Pero ang pagkakabanggit po ni Jesus dito ay more than just the literal meaning of it na naglalakad ka sa likod ng isang tao. Ang ibig sabihin po ni Jesus dito ay maging disciple niya, i-attach yung sarili sa kanya, matuto mula sa kanya. Kaya nga disciple, no? Na siya yung rabbi mo. Sumunod sa kanya, maging kabahagi ng misyon niya, at mamuhay sa ilalim ng authority niya. Ito po ang normal New Testament word for discipleship. Yung unang dalawang commands na deny yourself and take up your cross, yun po ay mga decisive decision. Ibig sabihin, pinag-isipan mong mabuti yun. Decisively mong dinideny ang sarili mo, decisively mong ini-embrace o kine-carry yung cross mo. And then nilagyan pa ni Luke ng salitang daily, yung cross-bearing. Kaya ang decisive surrender na po na ito ay sinasabuhay daw araw-araw. Pero pagdating sa follow me, present imperative yung ginamit niya. Nang ibig sabihin, ina-emphasize nito yung ongoing, patuloy, and habitual pattern, naging habit na pattern ng buhay. So ang concept ni Jesus dito ay keep on following me. Magpatuloy kang sumunod sa akin or continue following me. Walang hihinto. Ibig sabihin ng pagsunod po kay Jesus ay hindi isang one-time decision. Ito ay isang lifelong journey na pinili mong lakaran. Why? Kasi nagde-decide ka na wala ka nang babalikang dating buhay. Amen. So, hindi sapat na nag-decide ka lang na tanggapin si Jesus. Hindi sapat na nag-decide ka lang na maniwala kay Jesus. Kailangan mong magpatuloy na lumakad kay Jesus at hindi na bumalik sa dating buhay. Amen. Remember the context of carrying the cross in the first century? Ang sino man daw na merong pasan na crossbeam. Baka nga yung iba hindi nila abot sa sobrang kapal. Sino man daw, no? Ang merong pasan na crossbeam ay hindi na babalik mula sa daan na dinaanan niya. There's no going back. There's no going back. Sabi mo sa katabi mo, there's no going back. Sabi mo sa katabi mo, wala nang babalik. Ibig sabihin, ang tunay na disciple, iisa lang direksyon ng buhay. Nakasunod kay Jesus. At wala nang binabalikan. This means to us, bilang mga disciple ni Jesus, hindi ka na babalik sa mga bagay na pinalaya ka na ni Jesus. Wala nang babalik sa likod. Wala nang nasa likod mo na babalikan mo pa. Hindi ka na babalik sa dating buhay kung saan niligtas ka na ni Lord mula doon. Are you here? Niligtas ka na niya mula sa pornography. Hindi ka na babalik. Niligtas ka na niya mula sa confusions at struggle mo sa sexual identity mo. Hindi ka na babalik. Niligtas ka na niya sa pagsisinungaling. Hindi ka na babalik. Niligtas ka na niya sa pagnanakaw. Hindi ka na babalik. Niligtas ka na niya sa pagiging mapanglamang sa kapwa. Hindi ka na babalik. Niligtas ka na niya mula sa addiction. Hindi ka na babalik. Niligtas ka na niya mula sa idolatry. Hindi ka na babalik. At ano pa man yung mga fill in the blanks mo kung saan niligtas ka na ni Lord, hindi ka na babalik. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na babalik. Diinan mo, hindi ka na babalik. Yan.
Hindi ka na babalik. You are saved, you are baptized, and you are moving forward because your identity is in Christ. You are His disciple. Listen, iisa lang po ang direction sa kingdom of God. That is forward, forward, forward. Ibig sabihin, hindi tayo makakakita ng disciple na labas-masok sa commitment niya kay Jesus. Why? Kasi dumating na siya sa point ng buhay niya na nilagay niya na yung parehong paa niya sa kingdom ng Diyos. Wala nang babalik. Kahit segundo pa, kahit minuto pa, kahit oras pa, kahit isang araw pa, wala nang babalik. Ang evidence ng discipleship po ay yung parehong paa mo, lumalakad ng pasulong. Yung pag-deny sa sarili, pagpasa ng cross, pagsunod kay Jesus, wala nang paglingon. There's no turning back. At sapat yun na evidence sa buhay mo para matawag kang guilty sa pagiging disciple. Na kapag dumadaan ka, nakikita ng tao, guilty to. Guilty to sa pagiging disciple ni Jesus. Amen. Tapos na po tayo. Sa Luke 9:23, nilinaw po ni Jesus na ang discipleship ay hindi lang tungkol sa in-admire mo si Jesus. Grabe, nakaka-admire naman si Jesus. Diyos siya, nagkatawang tao, nag-humble ng kanyang sarili. Wow! That is something na nakaka-admire, nakaka-inspire. Pero here, sa statement ni Jesus, He made it clear that discipleship is not about admiration, but a complete and total surrender. Kompleto. Wala kang iniwang kamay sa labas. Wala kang iniwang paa o kahit buhok, hibla. Kompleto. Decisive action. Pinag-isipan mong mabuti, whatever it cost you. Pero nag-decide ka na, Lord, susunod ako sa'yo. It's a lifelong commitment to follow Christ, whatever the cost. Ang tunay na disciple ay hindi lang humahanga kay Jesus from afar. Lumalakad daw siya sa likod ni Jesus kahit yung daan na tinatahak niya ay patungo sa cross. Patungo sa kamatayan. Kamatayan ng sarili. Kamatayan ng sariling desisyon, sariling will, sariling right. Amen. Dalawa po ang gusto kong iwan sa atin na gagawin natin. Number 1, listen, say no to yourself. Ngayon pa lang sabihin mo sa sarili mo, no. No. Dapat alam mong magsabi ng no sa sarili mo. Sa buhay po natin, maraming pagkakataon, sinasabi ko to kanina, na kailangan nating pumili. At sa pagpili po natin, kailangan mo ng isang sagot. Isa lang. Why? Kasi dalawa lang pagpipilian mo. Wala pong third option na. Wala. Dalawa lang. Would you say no to yourself? No sa sarili mo? O sasabihin mo, no to Jesus? No kay Jesus. Alam niyo po, tayo po mga Pilipino, malakas yung culture natin na alagaan yung reputation natin. Tama ba? Alagaan yung image natin kaysa mapahiya tayo o umamin tayo. We always say na ano na lang ang sasabihin ng iba? Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ko? Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay ko, ng mga kaibigan ko? But you know, when I tell you mga kapatid, ang pagsunod po kay Jesus, minsan, mukhang kahihiyan. Kahihiyan siya kasi mas pinipili mong umamin kaysa pagtakpan yung mali mo. Mas pinipili mong humingi ng tawad kahit ikaw yung nakakatanda o kahit ikaw yung lalaki sa pamilya. Kahit ikaw yung breadwinner sa pamilya. Pinipili mong humingi ng tawad sa asawa mo, sa anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo,
sa brother mo, sa sister mo, sa church, kahit pa tinatamaan yung pride mo. Kahihiyan siya kasi ang lakas ng loob mong sabihing, mali ako. Nagkamali ako. Hindi po lahat gumagawa nun. Why? Kasi nakakahiya. But when you do that, that is saying no to yourself. No to pride. No to self-exaltation. Yes to humility. Yes to Jesus. Nung nag-scroll ka sa social media, na-compare mo yung buhay mo sa buhay ng mga kaibigan mo, na-compare mo yung bahay nila, yung kotse nila, yung mga travels nila, parang nakakaingit. Pero, mas pinili mong maging thankful, maging grateful, magpasalamat kay Lord instead na mainggit ka. That's saying no to yourself. That's saying no to yourself every single day. May nandaya sa'yo, may nanira sa'yo, nasa'yo yung karapatan na gumante, nasa'yo yung karapatan na maningil, nasa'yo yung karapatan na magdemanda, karapatan mo din na gusto mo ikwento yung tao na yon kung gaano siya kasama, pero pinili mong magpatawad. Pinili mong akuin yung sakit ng hindi pagganti. That is saying no to yourself. That is saying no to yourself. Walang I want you to remember this. Ang forgiveness po, hindi ibig sabihin na pagtatakpan mo na yung mga abuso na nangyari sa'yo o na ginawa sa'yo. Ang forgiveness, hindi rin ibig sabihin nun, hindi ka na magsiset ng boundaries. Hindi rin ibig sabihin nun, hindi ka na hihingi ng tulong sa mga tamang authorities. Pwede kang magpatawad habang sinasabi mo yung katotohanan ng nangyari sa'yo at hinahayaan mo na gumulong yung hustisya. Are you here? So, ang tatanggihan natin ay yung vengeance. Yung personal vengeance, yung pagganti. Pero hindi natin tinatanggihan yung biblical justice. That is self-denial. Amen. Alam niyo po, may isa pang pinakamahirap na no. Actually, akala kong pinakamahirap na no ay kasalanan. Yung mga obvious na kasalanan. Ang mahirap pala, minsan na no, ay hindi kasalanan. Kundi yung sarili mong magagandang plano. Yung mga vision board mo. Yung mga goals mo. Yung mga sinulat mo sa planner mo. Yung career path mo na matagal mo nang pinapangarap. Yung dream mo na business. Yung timeline mo sa buhay mo na sinasabi mo, ganito dapat, ganyan dapat, eto dapat. Pero, nagawa mong ipaubaya yun kay Lord at sabihin sa Kanya, Lord, ang plano mo ang susundin ko. It is saying no to yourself. Na yes, hindi yun nakikita ng ibang tao, pero nakikita ni Jesus yung pag-surrender mo. Amen. Say no to yourself. Sabihin mo ulit sa sarili mo, no. Pangalawa, carry the cost and keep following Jesus. Carry the cost and keep following Jesus. Remember po na ang cross ay kusang binubuhat. At sa pagbuhat nito, okay, nakita mo yung cost, but you're still willing to pay the price. Why? Dahil ang allegiance mo ay na kay Jesus. Listen, ang pagsunod kay Jesus, lagi po yang may resibo. At kapag may resibo, ibig sabihin may binayaran. Tama ba? Di ka pwedeng manghingi ng resibo na wala ka namang binayaran. May binayaran ka, kaya may resibo ka. Now, ang tanong, ano ang handa mong bayaran?
Or handa ka bang magbayad? Handa ka bang ibayad yung career mo? Kasi ayaw mong pumirma sa maling report, ayaw mong tumanggap ng lagay, ayaw mong makisali sa sistema o sa culture na, ay, ganyan naman na talaga ang sistema dito eh. Ang cost nun, ang magiging cost nun, promotion mo. Ang magiging cost nun, isolation from them. Magiging cost nun, tatawagin ka nilang or you will be tagged as feeling righteous naman to, feeling holy naman to. Maybe that's your cross in the office na pinipili mong buhatin. Why? Kasi ina-identify mo yung sarili mo na disciple ka ni Christ. Yung pagsaserve mo sa church, kapag may gawain, pag may events tayo, nagvo-volunteer ka palagi. Or every Wednesday, every Sunday, nagvo-volunteer ka, especially, linggo lang or Sunday lang, yung pahinga mo. Tapos, ang trabaho pa dito, tatayo ka lang, hindi ka may uupo. Yung pagtutuloy mo sa discipleship mo, kahit sobrang busy mo na, kahit ang dami-dami nang nakalagay sa schedules mo, yung pagdi-disciple sa mga mentee mo, kahit pagod ka, yung pagbangon mo para mag-mission sa community, sa mga churches natin, kahit may banta ng bagyo, ang mga ito po ay maaring expression of cross-bearing. Kapag merong tunay na cost at ginawa natin to ng may faithfulness kay Jesus. Not merely because of pressure or because of I need to show up, I need to appear. Not merely because of this is your religious routine. But because you are faithfully following Jesus. Sa mga meron pong sakit, may pinagdadaanan, may mga losses na hindi mo inaasahan, yes, it's a suffering. Pero hindi automatically na-cross yun na tinutukoy sa Luke 9:23. Pero, kung sa kabila ng mga pinagdadaanan mo na yon, pinili mo pa rin maging tapat, nagpapatuloy ka pa rin sumunod kahit mabigat, pinili mo pa rin i-declare na mabuti ang Diyos, ang suffering na yon ay nagiging arena ng self-denial, nagiging arena ng trust, at ng costly faithfulness mo kay Jesus. Nakikita ni Jesus yung pagsunod mo na yon. So ang challenge po sa atin ay ang pumili. Pumili. Kailangan mong mag-decide. Kailangan mong magdesisyon. Sabi ni Jesus, may cost ang pagsunod sa Kanya. And that's the cross. What's your cross? A life of sacrifice. A life of holiness. Not perfect, but holiness through Jesus. Buhay na may kabanalan, buhay na may complete surrender, buhay na may katapatan, at patuloy na pagsunod sa Panginoon. Sabi mo siguro sasabihin mo, ang mahal naman ng cost, hindi ko kaya. Mas gusto ko pang magbayad na lang ng pera, pero parang ang mahal niyan. Okay, sige. Sabihin natin, mahal. Pero bilangin mo din yung cost ng hindi mo pagsunod kay Jesus. It will cost you years. Years of maybe na para kang nagiging insane. Na hindi mo alam bakit nangyari yun, bakit ginawa mo yun sa buhay mo, ba't nangyari yun sa buhay mo. Bilangin natin yung cost ng hindi pagsunod at pagsunod kay Jesus. Next week, wag po kayong a-absent. Kasi magbibilangan po tayo next week. And now as we end, let me ask you this. Ano yung cross na pasan mo ngayon? Ano yung parang battle na nararamdaman mo ngayon in your flesh? Nasaan ka sa pagiging Kristiyano mo? Are you on the side of true discipleship? Or are you on the side of compromise? Kasi isa lang.
Hindi pwedeng gray area eh. Hindi pwedeng nasa gitna. Isa lang. Discipleship or compromise. Langit o impyerno. Kristo o mundo. Ikaw ang pipili. Kasi sabi ni Jesus, sabi niya rin sa Matthew 10:38, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Wow, this is very heavy. Bigat nito. And even me, when I was doing this, sabi ko, Lord, grabe parang tingin ko yata. Naging komportable na ang Christianity sa akin. Baka wala na akong cross na pinapasan. But today, mga kapatid, this is the day to reflect sa salita ng Panginoon sa atin ngayong araw. Amen. Sino po dito, may nababago sa puso niya. May binabago si Lord sa buhay niya. Na parang yung God's word sa kanya, parang sword. Na hinahati o I don't want to use the word divide, pero sinaseparate yung old self at new self. Eto ka ngayon. I pray na wag po natin tanggihan ang mensahe ng Panginoon sa atin because God wants to transform us day by day. Amen. Can we close our eyes and bow our heads? I want to ask you again this question. Meron bang battle in your flesh? In the flesh wherein myself na nagsasabi sa'yo, ako masunod, ako ang kailangan masunod. Palagi na lang yung faith mo ang nasusunod. Ako naman, nade-deprive na ako. Meron bang mga ganong bigat na pinagdadaanan ka o nararamdaman mo dahil sa pagsunod mo kay Christ? May mga sakripisyo ba? Kasi kung wala kang nararamdaman na kahit anong bigat, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na baka wala ka pang cross na pasan. Baka wala ka pang cross na binubuhat. And I do not say this to condemn you, but to invite you into an honest reflection of your life. The current situation of your life, your reality. Yes, gusto natin ng comfort, and there is comfort in Jesus, there is comfort in Christ. But kapag ang Christianity natin ay puro comfort na lang, pero walang surrender, puro blessing na lang, pero walang obedience, that is not biblical discipleship. Ang tawag dyan, compromise. Cherry picking. Kung ano yung gusto mong i-obey, kung ano yung gusto mong sundin, yun lang. Kapatid, I want to remind you na napakaganda ng plano ng Panginoon sa iyo kesa sa plano mo sa sarili mo. Pero may kondisyon may kasama itong cross. Walang version ng pagsunod kay Jesus nang walang cross beam na pinapasan. Because Jesus himself, na nagsabi na deny yourself and take up your cross, is our great example ng kondisyon niya. Nagkatawang tao siya para maging pambayad sa mga kasalanan natin. He took up the cross hanggang sa kamatayan para sa atin. Kaya meron tayong tapang na gawin din ito dahil ginawa din ito ng Panginoon natin. He is our perfect example. At hindi niya po tayo tinatawag sa daan na kaya nating lakaran ng sarili lang nating lakas. Sasamahan niya tayo, sinasamahan niya tayo, and He will give us the grace. He will provide us the grace and power from the Holy Spirit to follow Him, to faithfully follow Him. Jesus won't raise the bar kung alam niya na hindi natin kayang sundin yun. Na hindi natin kaya. He knew kaya natin. Kaya natin. So let me ask you again, anong cross ang binubuhat mo ngayon?
Anong cross ang binubuhat mo ngayon? Paano kung ang cross mo ay yung purity mo? Na yung huling beses na yon ay talagang huli na yon. Na hindi mo nagagalawin yung hindi para sa'yo. Maybe kaya walang pressure na magpakasal ka o manindigan ka sa marriage kasi maaari nakuha mo na lahat yon without any covenant. Kapatid, baka yun ang cross mo. Baka yun yung cross na pinapapasan sa'yo ng Panginoon. Paano kung ang cross mo ay yung bisyo? Yung alak, yung drugs, yung sugal, yung mga illegal. Paano kung sinasabi ng Lord sa'yo ngayon, tanggalin mo yan ngayon, hindi bukas, hindi next week, hindi next month, pero ngayon. Paano kung ang cross mo ay umalis sa barkada na dinadala ka palayo sa Diyos? Kahit sila pa yung mga tao na nakasama mo na simula ng pagkabata ka pa. Paano kung ang cross mo ay i-preach ang gospel sa school, sa pamilya, sa trabaho? Kahit merong persecution, kahit kutsain ka pa, dahil lang sa pagpe-preach mo? Paano kung ang cross mo ay very simple lang? Pumunta sa church every Sunday, mag-join ng life group para may accountability ka. May mga kapatid ka sa Panginoon na sasamahan ka sa totoong discipleship at hindi ka dadalhin sa komportableng Christianity. Paano kung ang cross mo ay ang pera mo? Na magbibigay ka na ng tapat mula sa income mo para mag-advance ang gospel sa pamamagitan ng church kung saan ka nabibilang. Now today, you reflect on what is your cross. Ano ang cross na talagang pasan mo ngayon? What's the cross you are carrying right now? Or should I ask, is there any cross? Because maybe you might be thinking, mabuting tao naman ako eh. Mabuting asawa naman ako, mabuting magulang naman ako, mabuting anak naman ako, mabuting kaibigan naman ako. Kapatid, hear this. Ang tunay po na kondisyon natin ay pinanganak tayong makasalanan. Even ako, ikaw. Nagkasala ka, nagkasala ako. Nilabag natin ang utos ng Diyos, ang batas ng Diyos. And so, we are found guilty sa harap ng Diyos. We're found guilty. Kaya walang pwedeng magsabi na mabuti akong tao. Ang Diyos lang ang mabuti. Kapatid, today you will make a decision. Because tomorrow is not promised. Walang pinapangako sa'yo ang bukas. I want to tell you, we have done so many funerals. Pero hindi namin ma-determine kung ano ang naging end ng life niya. Kung kailan siya kinuha, kung kailan siya natapos. Hindi age, hindi sakit, hindi status. Si Lord lang ang nakakaalam. Kaya kapatid, kung susunod ka kay Jesus, sumunod ka na. Wala nang urong-sulong pa. There's no turning back. You know the cost. Pero nakita mo na dinaanan ni Jesus yon. That's why you are willing to pay the price also. Because Jesus paid the price for you already. Kaya kaya mo rin bayaran yun. Ang pambayad mo lang naman ay pagsunod. At hindi ka na muling babalik sa dati. You cannot be in the middle. You cannot be in the gray area dahil dalawa lang ang choice. Either deny yourself or deny Christ. Kapatid, wag mo nang hintayin na maging huli ang lahat. Dahil pag naging huli na ang lahat, wala na talagang balikan. Kahit magrepent ka pa, kahit magsisi ka pa, kahit umiyak ka pa ng dugo, wala nang balikan. And so today is your day. Today is the day na gagawa ka ng decisive action mo. Intentionally magde-decide ka. Because you know
that God in His love and mercy, ayaw kang mapahamak ng Diyos. He sent Jesus, namatay siya bilang sacrifice kapalit mo. Kaya kung today, nagde-decide ka na, Lord, I will deny myself, take up my cross, and follow you, whatever it cost me. Kung yan ang decision mo, tatayo ka mula sa kinauupuan mo, itataas mo ang iyong kamay as a sign of surrender, that you are surrendering the self. Etong self na to na palaging nasusunod. Etong self na to na palaging siya na lang, palaging inuuna, palaging namumuno. Etong self na to na nilalayo ka sa pagtatapat mo sa Diyos. Surrender that self. Ang invitation ni Jesus ay open sa lahat sa atin. Walang pinipili si Jesus sa kung sino ang gustong sumunod sa Kanya. But make sure when you respond to God's invitation, sigurado ka sa desisyon mo. And you are willing to pay the price. God is inviting you today na kung aamin ka lang sa mga kasalanan mo, sa mga lapses mo, sa mga kasalanang pinagplanuhan mo or hindi, sa mga kasalanang sinadya mo or hindi, kung tatalikod ka doon at ilalagay mo ang pananampalataya mo kay Kristo, isusuko mo ang buhay mo sa Kanya, papasanin mo yung krus mo, I wanna tell you, papatawarin ka ng Panginoon. Gracious and forgiving ang ating Diyos. And He will make you His son. He will make you His daughter. Sasamahan ka niya. He will guide you. He will love you. He loves you actually, unconditionally. Kaya habang nakayuko ka at nakapikit ngayon, and you wanna make a decision na babago ng buhay mo, you just have to humble yourself and repent. Magsisi. Magbalik loob. Tanggapin mo kay Lord, Lord, mali ako. All this time, akala ko tama ako. Pero mali ako, Lord. Mali ako. Today, I'm not gonna lead you into a prayer, but I will guide you. With your own heart, with your own words, with your own lips, just surrender. Sumuko ka kay Lord. Manalangin ka sa Panginoon sa mga oras na to. Sabihin mo sa Panginoon na patawarin ka sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Sabihin mo sa Kanya na today sinusuko mo yung buhay mo. Sabihin mo na ngayon, buong-buo mo nang nilalagay yung tiwala mo sa Kanya. At sabihin mo na ngayon, tinatanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas na simula sa araw na to, you will abandon the throne of your life. Aalis ka sa trono ng buhay mo. Bababa ka sa trono ng buhay mo. And you will let Jesus to reign over you. You will deny yourself. You will take up your cross daily. And you will follow Him. You are making that decision. Not tomorrow, not the next day, not next month or next year, but today. Today.
decisive kang sumunod kay Lord. Handa kang pasanin ang cross mo. Handa kang i-embrace ang purity mo. Handa kang i-embrace ang holiness. Handa kang magsakripisyo. Handa kang sumunod. Even if it cost your life. Hanggang dulo. Hanggang end ng buhay. Hanggang dumating si Jesus. You are decided to follow. Come on. Commit your life. Commit your life to Jesus. Yes, yes. Yes. Heaven is rejoicing. Heaven is celebrating. Dahil may bumabalik. May bumabalik ng kanyang commitment. May nagre-return na soul. May tumatanggap sa Panginoon. May naninindigan sa kanyang pananampalataya. Heaven is rejoicing. Woo! Lord, alam mo, naranasan mo, hindi madali ang pagsunod sa Ama. Pero sinabi mo pa rin, not my will, but yours be done. And so today, God, sinasabi namin at pinaparinig namin sa kaluluwa namin, sa spirito namin, that not my will, but yours be done. Hindi ang buhay na tong masusunod, kundi ikaw. Hindi ang self na to ang masusunod, kundi ikaw. We will deny ourselves and take up our cross to follow you. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan kami ng banal na spirito sa pagsunod namin, na magpatuloy kami, na ito lang ang simula ng araw ng desisyon namin, matibay na desisyon namin ng pagsunod sa iyo. Pero araw-araw naming pipiliing sumunod sa iyo, manampalataya sa iyo, at maging faithful sa iyo, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa ginawa mo po sa amin. Thank you, God. Holy Spirit, come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kinausap mo ang puso namin. Hindi naging matigas ang puso namin sa iyo mga salita. Susunod kami at handa pa kaming sumunod, O God. Thank you, Lord. Maraming salamat po. We give you back all the glory and the honor. In Jesus' name, come on, palakpakan natin ang Panginoon.